What's up mga ka-technician? Nagbabalik ng DIY ng technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe nyo guys, masubscribe na kayo. Click ang notification bell button, click yung flash nyo rin ang mga videos. So ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-repair ng TV or flat screen na LCD TV. Ang sira niya guys ay yung etong LED niya, so hindi siya ganyang kalakas kanina. So una, pagka inon siya, malakas siya una syempre, tapos biglang umaano siya guys, nagdidim. So malakas, biglang mahina ng konti, tapos mahina, tapos stay na siya sa mahinang ganon. So pagka ganyan ng problema nyo, ito guys, papalitan nyo ito guys, yan. So ang number niyan ay 111 tatlong 1 tapos isang 8. Okay, so 1118. Yan guys, 1118. Tapos ang nakalagay dyan sa baba ay 1833, or ibig sabihin yan guys ay 1.8 volts tapos 33 volts. I mean 3.3 volts. Yan. So ulitin ko guys, ang number po niyan ay 1833 or 1.8 volts at 3.3 volts. Yan. So ang sira niya guys, ito. So voltage check tayo. Kanina, so may napasok sa kanyang 5 volts dito, yan. So kung nakita nyo guys, may 5 volts dyan. Ayan guys, so kung nakita nyo, ayan yung 5 volts. Tapos dito sa kabila, dito may 5 volts din dito. So dapat ang normal niyan is 0 yan. Kailangan 0.0 volts or 0.05 volts, mga ganyan. 0.05 volts or 0.4 volts, yan. 0.04, yan. So kanina nga, may naka-supply na agad na 5 volts dito, tsaka dito guys. Ito talaga kailangan naka 5 volts na to, para ang labas nito ay 3.3. Sakto kailangan to guys, kasi kanina ang nakalagay dito ay 3 volts lang. Okay, mababa na yon. Kailangan 3.3, wag 3.4 or 3.5, kailangan 3.3 volts. Sakto guys. Tapos dito kailangan, pagka nag-on na siya, magkakaroon to ng 5 volts. Okay, tapos ito naman, pagka nagkaroon ng 5 volts to, kailangan to magkaroon ng 1.8 volts to. Okay, so magbo-voltage reference muna tayo. So pakita ko muna sa inyo guys. Dito kailangan may 12 volts. Ayan. Tapos dito sa inductor na to, yung 4R7, kailangan may 5 volts dito. Tapos dito kailangan merong 1.2 volts. Ayan. So yung 5 volts galing dito guys, sinusupplyan niya to. Tapos yung supply dito guys, dadiretso yan guys, papunta rito sa may RAM. Okay, so 3.3 volts ang RAM natin, and then mag-output siya, bibigyan niya to ng voltage para magkaroon ng supply to, itong IC na to. So hindi ko alam kung anong IC yan, pero ayan yung IC guys. So ayan, so voltage check dito sa to guys, backlight. So hindi pa naka-on yan, kaya ganyan yung voltage niyan. Tapos dito 12 volts, 5 volts, 3.3 volts, I mean 1.2 volts, sorry guys, 1.2 or 1.29 volts. Tapos dito 5 volts, ayan. Tapos 3.3 volts sakto. Ay, nawawala. Ayan guys. So gagawin natin, power on natin. Papakita sa inyo guys, pag nag power on siya, kailangan magkaroon ng 5 volts, yung sinasabi ko sa inyo kanina na 0.04. So power on na natin. Ayan guys, power on na siya. Ayun, nag backlight na siya guys, nagkaroon na siya backlight. And then sa backlight natin, tignan nyo kung gaano kataas yung voltage nya. Ayan, 75.7 volts or 75.6 volts yan. Sa backlight po yun guys, ito
Tapos, tignan yung kanina rito na walang 5 volts. Magkakaroon na siya ng 5 volts guys. So, ayan na. So, ito siya guys. So, may 5 volts na siya. So, normal na po yan. Tapos, ito magkakaroon na ng 1.8 volts. Or 1.7. Ayan, 79. Basta malapit kayo sa 1.8. Ayan. So, ayan guys. At, ano lang siya guys. Akala ko nga sira yung backlight niya. Kasi ito, tinignan ko rin yung capacitor. Kung okay naman ng capacitor niya. Okay naman ang kalabasan niya. At, akala ko sira din yung backlight. So, ang ginawa ko ay tag dito, tinest ko siya. So, okay naman din yung backlight niya. Ang problema lang talaga ito guys. So, pinalitan ko to. So, bago na po ito. Mura lang naman to guys eh. So, kahit sa Shopee guys, tignan nyo yung ano niyan, yung part number. So, ang part number nga, sabi ko sa inyo guys ay ito guys. So, sulat ko rito 1118. Tapos, space, lagyan nyo space. Sa search nyo guys tapos 1833 or yun kasi yung voltage niya guys eh. So 1.8 volts tapos 3.3 volts. Okay? So ayun lang. At bago ko nga pala guys na tuklasan yon, in-injectionan ko siya dito or nag-inject ako ng voltage dito kasi 3 volts lang siya. So nag-inject ako ng 3.3 volts. So itong ginamit ko. Ayan guys, so naka-on pa rin siya. So, nakaset dyan guys ay 3.3 volts, 0.5 amps or 500 milliamps yung in-inject ko. Para sure lang ako kung gumagana yung RAM. Ito. Gumagana pala kasi nag-ano na siya. Nag-boot na siya guys. Ayan. So, ayun lang. Akala ko nga ano to mahirapan pa ako. Una, nagtanggal-tanggal na ako rito. So, tinanggal ko itong dalawa. Tinignan ko muna kung nandito yung shorted or may shorted siya. Wala naman shorted. So, tapos, yun nga, ito, ganun pa rin. Sabi ko, kulay pula pa rin. Ano siya, guys, sobrang dim ng kulay pula niya. So, tinignan ko yung linya niya. So, pumunta rito. Ito guys, pumunta dito. Tapos pumunta rito. So, ibig sabihin, kulang yung supply nga dito. Sa IC na yan. Ayan. So comment nyo na lang guys kung anong IC to guys. Okay. So, ayan. At least alam nyo lang kung paano siya i-voltage check. At kapag ganun nangyari katulad sa akin, yung sa inyo ay alam nyo rin kung paano siya i-repair. So, ayan guys. Kung nagustuhan nyo ang video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification button. Click nyo guys. Bye. Peace.